Hello people! Good morning! At ngayon nga araw na to ay May 15, 2026 ay birthday ng lola ko. Kaya naman maaga akong gumising dyan para naman gawan siya ng regalo. Hindi siya bilhan, gawan. Dahil nga naisip ko na regaluhan na lang ang lola ko ng banana puto cheese. Kaya naman gagawa tayo today ng ating menu. Kasama rin sa menu natin to ang ating banana puto cheese at sana hindi tayo pumalpak dahil nga first time natin itong gagawin. Kaya naman sa video na yan ay nagbati na nga tayo ng itlog dyan. Bali 4 na pirasong itlog yan at sinet aside ko lang yan saglit dyan. At nag-asikaso na rin ako ng mga iba ko pang gagamitin gaya na lang nitong orange na strainer sa boses ko at kagigising ko lang talaga at may sabit-sabit pa talaga. At ayun na nga, binilatan nga natin ng 10 pirasong lakatan na saging dyan. Ito yung hindi naman siya overripe pero hinog na siya. Kailangan natin yung hinog na hinog talaga. Kailangan natin na saging ay yung hinog-hinog na talaga. Kaya naman, ayan o, tignan nyo naman, hindi siya bulok pero malambot siya pero hinog na talaga siya dahil nga dudurugin natin yan. At para din mabilis natin siyang madurog. Kaya naman nilagay ko na yan dyan sa strainer at mamaya ay dudurug-durugin na nga natin yan dyan. At excited nga ako sa ating video na ito dahil nga ipangre-regalo ko sa lola ko ang lulutuin natin ngayon. At sana nga hindi ako pumalpak. At kapag hindi ako pumalpak ay uulit-ulitin na nga natin ang video na ito. Kaya naman samahan nyo ako na gumawa ng ating puto cheese at panoorin nyo itong video na to hanggang dulo. Kaya naman ayun na nga, iniisip ko nga dyan na sana nga hindi pumalpak ang atin nyo. Dahil nga sobrang paghihirapan nga talaga natin itong ating banana puto cheese at gumamit nga din ako dyan ng daily queso. Ayan, hinati-hati ko lang yan ng maninipis at hati-hatiin nga natin yan ng square. Kaya naman maninipis lang gagawin natin at pagkakasyahin nga lang natin sa ating puto dahil nga yan na lang din na yan natitira kong queso sa rep. At hindi nga ako masyadong gumastos sa ingredients dito dahil nga kung ano lang yung meron ako sa rep, ayun na nga lang din ang ating gagamitin. Kaya naman medyo nakatipid din ako dito at ang binili ko nga lang sa labas ay yung choco chips at yung banana. Kagabi ko pa siya binili at nilagay ko lang siya sa rep para naman hindi siya masyadong mahinog. At nang matapos ko na nga yan ay iniready ko na rin yung mga ating gagamitin. At ganyan nga lang kanipis yung ating gagawin sa ating cheese. At hahatiin pa nga natin yan ng isa pa dahil nga square nga rin gagawin natin para naman maganda ang kalabasan sa ating puto. So, nang maayos ko na nga yan, ay iniisip ko nga na kung ano ba yung susuotin ko ngayong araw dahil nga birthday nga ng aking lola. At 81 years old na nga siya. At nang matapos ko nga yan, ay kumuha na nga ako ng malinis na bowl. At doon ko na nga ibinuhos ang 10 pirasong saging na saba. At tudurugin natin yan ng tinidor. Pero na-realize ko na ang hirap pa na magdurog ng saging kapag tinidor yung hawak mo. Kaya naman pinalitan ko na nga lang yan ng wire whisk at napadali ang aking trabaho. Hindi pa nga kasi ako nakakabili ng pandurog ng saging. So yun nga ang next kong o-orderin sa Shopee kapag nagkaroon na ng laman yung Gcash ko. Kasi nga ngayon wala nga laman. Baka naman. Charis. So, ayun na nga nang matapos ko nang durugin ito at kung nakikita nyo na nagsabaw-sabaw na siya, nagkaramel na siya, ay ready na nga ang ating saging dahil nga durug na yan. Kaya naman nilagay ko na ang ating 4 na itlog. At ito na nga ang ating dry ingredients. 4 na itlog at 10 pirasong saging na dinurog. At pagkatapos nga nyan ay isusunod na nating ilagay dyan ang wait lang, hindi ko alam kung ano yung sununod ko nakalimutan. Ito. Ay sunod na nga natin dyan ang 1 cup na full cream milk. Kung meron kayong iba, pwede rin. Pero kung wala, pwede naman kahit na anong milk na nandyan sa rep nyo. Kasi ako, ito lang kasi yung available sa rep. At nakalimutan ko nga magpabili ng evap milk. Dahil nga maaga pa yan, ay sarado pa nga ang tindahan yan. Kaya naman, yan na lang ang ginamit ko. At nang may lagay ko na nga ang 1 cup na milk dyan, ay hinalo-halo ko lang yan dyan ng ganyan. At pagkatapos ay naglagay din ako ng
1 cup din ng oil. Ayan, nilagay na nga natin dyan. 1 cup din yan, cooking oil, vegetable oil, pwede rin butter, kung para mas masarap, pwede rin butter. Nasa sa inyo kung ano yung ilalagay nyo, pero basta oil, okay na yan. At halo-haluin nga lang din natin yan para mag-combine, at lalagyan nga natin yan ng 1 teaspoon ng vanilla extract para naman mawala yung lansa, at para naman din masarap-sarap yung maging amoy niya, at pangpalasa rin ng konting vanilla. Ayan. At nang mailagay na nga natin yan, ay i-mix-mix lang din natin yan ng ganyan. At itabi lang muna natin. At dito naman sa malinis na bowl, i-mix natin dito ang ating dry ingredients. So, ayan, maglalagay lang tayo ng 2/4 ng choco chips. Kasi nga, kailangan natin ng 1/2. Kaya naman, 2/4 ang nilagay natin yan. Wala kasi akong takalan ng 1/2 dyan. At kaya naman 1/4 cup na lang yung ginamit ko dyan. At naglagay din ako sa strainer ng 1 teaspoon ng salt. Ayan. At pagkatapos nga nyan ay maglalagay din tayo ng baking soda. Maglalagay nga tayo dyan ng baking soda. Ayan, baking soda. Baligtad pa yung pangalan. So, maglalagay din tayo ng 2 teaspoon. 2 teaspoon lang para naman hindi siya masyadong pumait. At strainer nga natin yan para mawala yung buo-buo. Dahil nga pag binilagay natin yan ng may buo-buo ay may possible na pumait ang ating puto. Kaya naman i-strainer natin yan hanggang sa madurog lahat ang ating baking soda. At iniisip ko nga yan na sana ay hindi tayo pumalpak. At lalagyan nga din natin ng 2 teaspoon din ng baking powder. Yan, partner talaga yan, baking soda at baking powder. So, pagkalagay ko nga dyan ay sinunod ko namang ilagay ang ating asukal. 1 cup and 1.5 cup na asukal. Kahit anong asukal, puti, wash, brown, kahit na ano pwede nyo ilagay dyan. Basta 1.5 cup. 1 cup and 1.5 cup. Ganun. 1 cup at kalahating cup. O, yun. Mas malinaw na, ha? At isinunod ko na nga ding ilagay dyan ang ating 3 cups na all-purpose flour. Pero, isasalain natin yan ng paunti-unti. Kaya naman, isa-isang cup lang muna yung nilagay natin dyan para naman masala natin ng buo-buo niyan. At masigurado natin na pinong-pino talaga ang pagbagsak ng ating harina. Kailangan talaga nating salain yan dahil nga hindi na natin masasala ang ating mixture kapag ka nagsama-sama na mamaya. Dahil nga, may saging at may choco chips yan. Kung sasalain natin ay mawawala yung saging at choco chips. Hindi na siya banana, puto na lang siya. Charis! So, ayun na nga. Nang maisala na nga natin yan, ay minix-mix na nga lang din natin ang ating dry ingredients. Ayan. Yung nakikita nyo naman, ginamit ko na yung nabili ko sa Orange app na Super Wiris. Dahil nga, tinawag kong super yan kasi nga sobrang laki talaga niyan. Grabe, as in laki talaga. Kala ko nga maliit lang yan, pero malaki pala. Pero okay na rin yan kasi nga, nakakatulong din siya sa aking trabaho. Kaya naman, ipag-mix na nga natin itong ating wet ingredients and dry ingredients. Ayan, nang ma-mix na nga natin ay i-mix lang natin yan, i-well combine natin yan. Pero tandaan, huwag nyong i-overmix para hindi masira ang texture ng ating puto. Dapat, kung nararamdaman nyo na wala ng harina at wala na kayo nakikitang buo-buong harina dyan, ay okay na yan. Dahil nga kapag ka na-overmix ang ating puto, ay hindi na magiging maganda ang texture ng ating puto. At kung ganyan na nga, ay okay na nga yan. Kaya naman, iset aside na nga natin yan. At bago natin iset aside yan, ay lalagyan nga natin yan ng plastic sa ibabaw. Para naman ma-rest natin siya ng kahit na 3 minutes lang. Kailangan talaga nating i-set yan ng 3 minutes para naman maganda ang pagkakaalsa ng ating puto. Ayan, dahil nga may baking soda yan. Kahit 3 minutes lang pwede na yon. Nasa sa inyo kung ilang minuto nyo i-rest. Pero ako 3 minutes lang kasi nga nagmamadali tayo at may pupuntahan pa nga tayong birthday. At nang mai-rest ko na nga yan at nagpapakulo na rin ako ng mainit na tubig sa ating mga steamer, ay inayos ko na nga lang din tong ating steamer at nilagyan ko nga ng ating medium molder, ng puto molder yan, ng 10 piraso dyan sa malaki at
7 pieces naman dun sa maliit. Wala pa nga akong steamer na nabibili, kaya naman pagtsatsagaan muna natin itong mga steamer ng ating mga rice cooker. Pero huwag kayong mag-alala kapag ka nagkaroon na ako ng budget pambili at pang-invest ng ating malaking steamer, ay hindi na tayo mahihirapang magluto pa ng mga o-orderin na mga puto, na mga banana puto cheese. Kaya naman sa mga gustong umorder dyan, i-PM nyo na ako o kaya tawagan nyo ako sa cellphone number na nasa account ko. Salamat! At ayun na nga, nagsali na nga tayo dyan ng mga mixture. At ang ginamit ko ng cup dyan ay yung 1/8 cup na measuring cup. Balik kalahati lang yan ang inilalagay ko at hindi ko siya pinupuno dahil nga aalsa pa nga yan mamaya kapag in-steam na nga natin yan. At tingnan nyo naman kung gaano lang yung kapuno, hindi nga pwedeng pagkaapawin dahil nga aapaw na rin yan mamaya kapag kaumalsa yan. At napakaganda nga ng texture na nagawa natin at satisfy nga ako sa naging itsura ng ating puto banana cheese. Kaya naman kung gusto nyo umorder ay available din ang ating puto banana cheese sa ating menu na pinost ko sa aking Facebook account. At makikita nyo pa doon ang mga iba pa nating niluluto ng mga pagkain at para sa mga occasion, event, party, or birthday. Kaya naman kung gusto nyo umorder ay i-PM nyo lang ako, mag-usap tayo. At ayan, inilagay ko na yung cheese natin dyan. Ayan, isa-isa lang ang nilagay natin dyan. At pagkatapos niya ay isasalang na nga natin yan dito sa ating kumukulong tubig. At isasalang nga natin yan sa high fire ng ating kalan. Malakas siya, hindi pwedeng mahina dahil nga puto banana cheese siya. Ayan. At lulutuin nga natin yan ng 20 minutes. At habang niluluto nga natin yung 20 minutes ay i-prepare ko na rin tong mga natira pang molding ko. Lalagyan na natin yan dyan para naman mamaya kapag naluto na ang ating first batch ay sunod-sunod na nga ang paglagay natin at hindi na tayo mag-antay pa ng ilang minuto para lang magsali ng ating mga mixture. Dahil nga multitask tayo ay kailangan na nga natin lagyan lahat ng puto molder natin ng mixture para naman mabilis ang ating trabaho dahil nga nagmamadali nga din tayo dyan at anong oras na nga yan. At ang total nga ng ating puto molder ay 62 pieces. Pero meron pa nga sumobra na mixture sa ating mixture. Kaya naman umabot ang nagawa natin dyan. Nakagawa tayo ng 72 pieces ng ating puto banana cheese. Kaya naman sa mga gustong umorder ay mag-PM lang kayo sa akin at pwede natin pag-usapan yan. At ito ang ginagawa ko ay para sa birthday ng aking lola. Kaya naman nilagay ko na nga lang yan sa maliit na size, small size, 10 inches ng bilao. At tatakpan na nga lang din natin yon ng plastic or cling wrap. Kaya naman nang matapos ko nga yan lahat dyan na ating mixture ay nailagay ko na nga sa ating 62 cups kasama na yung nakasalang sa kalan. Ay may natira pa ngang mixture dyan na umabot pa nga ng 10 piraso. Kaya naman nakagawa tayo ng 72 pieces na puto. At sobrang nahihirapan na nga akong mag voice record dito dahil nga hindi ko na alam kung anong pang sasabihin ko. At sa totoo lang talaga hilig ko ang pagluluto, kaya naman nagpapa-order ako ng ating menu. At sa pagpapa-order ko ay naka-order na nga sa akin ng asawa ng kapatid ko. Kaya naman sa mga gustong umorder, try nyo rin ang aking luto at hindi kayo magsisisi. So ayun na nga, nang matapos ko na nga lahat yan ay may natira pa nga mixture dito sa ating mixture bowl. Kaya naman tatabi na muna natin yan at maglalagay tayo ng keso sa ating mga mixture para naman mamaya ay hindi na nga tayo mahirapan maglagay sa ating steamer at tuloy-tuloy na nga ang ating trabaho. At iniisip ko nga dyan, ano kaya magiging reaction ng lola ko kapag binigay ko na yung puto sa kanya. Dahil nga hindi na nga ako nag-effort na bumili ng regalo, ay nag-effort na lang ako na paglutuan ng lola ko sa ating regalo. Kaya naman naisipan ko na ito na lang ang ireregalo ko. At nung matapos ko na nga yan, ay ayan na nga ang ating mga mixture. At pagkatapos nga yan, ay
isusunod na nga natin na lutuin pa yung iba pang mga mixture. At maya-maya nga lang ay naluto na nga ang ating first batch ng puto. Ayan. At excited na nga ako. Ayan, kaya pinakita ko sa inyo. Dahil ang ganda-ganda nga ng pagkaputok niyan at alisang-asa talaga siya. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang nagawa nating puto. At nagtagumpay nga tayo at hindi nga tayo pumalpak sa ating first time puto banana cheese. Kaya naman uulit-ulitin natin ang pagluto ng puto na ito. At isa pa nagustuhan din ng asawa ko at ng mga anak ko. Kaya nga lang natawa ko dito sa panganay ko at ang sabi niya, bakit kasi saging? Dahil nga hindi siya kumakain ng saging. Kaya nga natawa na nga lang ako. At tignan nyo naman at napakaganda talaga ng ating nailuto. At sobrang excited ko nga dyan, ay naglagay na nga ako dyan ng pang second batch natin para naman maluto na agad bago ako mag video. Kaya naman nilagay muna natin at para maisalang na lang din natin ang ating second batch. At kakamadali ko nga at pagtingin ko sa tubig ay kulang na, kaya naman kinuha ko yung thermos at naglagay nga ako ng mainit na tubig para naman maidagdag dun sa tubig ng ating steamer, dahil nga paubos na nga rin ng tubig at hindi nga pwedeng matuyuan ang ating puto. Kaya naman nilagyan ko muna siya. At pagkatapos nga nun ay sobrang excited ko nga ay kumuha na nga ako ng isa at pinakita ko nga at sobrang bango nga at lasang-lasa talaga yung mangga. At kita nyo naman, makikita nyo na nagkalat yung choco chips dun sa katawan niyan at sobrang init nga ay nabitawan ko pa. At tingnan nyo naman ang texture niya, napakalambot at napakasarap at sobrang excited ko ay natikman ko na nga. Kaya sobrang satisfied ako sa naging resulta ng ating puto banana cheese at first time ko nga lang gumawa niyan. At dahil nga hindi na rin nakaabot ang asawa ko at papasok na rin siya, ay hinandaan ko na lang din siya ng babaunin niya. Naglagay ako ng 6 na piraso dito sa baunan niya. At dadali na nga lang daw niya sa trabaho. Pero pinakain ko rin siya ng isa dyan para naman kahit papano may laman yung sikmura niya. At pinagbaon ko na nga lang din siya ng kanin dyan. At yung mga molding na natanggalan ko na ay nilagyan ko ulit para naman maubos na ang ating mixture. Ayan. At nakasampung piraso pa nga ako dyan. Kaya naman naging 72 pieces ang ating puto. At nang matapos ko na nga yan ay pinapalamig ko lang yung pinapabaon ko sa asawa ko, pati na yung kanin niya. Hindi na nga siyang bumabaon ng ulam dahil nga hindi pa rin ako nakaluto ng ulam dyan dahil nga sobrang aga nga niyan. At sabi niya bibili na nga lang daw siya dun sa tindahan sa malapit sa trabaho niya. At ito nga yung paglalagyan ko ng puto ni nanay. Kaya naman ay nang matapos na nga ay hinahanda ko na nga yung paglalagyan ng puto ng regalo natin sa aking lola. Ayan. Pinalutan ko nga lang yan ng foil. Dahil nga dyan natin ilalagay yung puto. Ayan. Para naman presentable kung tignan. Ayan. Lalagyan natin yan ng foil dyan. At kung order kayo ay ganito rin ang magiging itsura nyan. Ayan. Bali 30 pieces yan ay ibibenta lang natin sa murang halaga na 300 pesos. Ayan. At kung nakaabot ka pa sa video na ito, ay paki-comment naman kung taga saan ka at para malaman ko kung saan na nga nakaabot ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapollow sa aking Facebook account, ay i-follow mo na para naman updated ka sa mga i-upload kong video. At ayan na nga, tingnan nyo naman ang ating puto banana cheese dyan, no? Nakakatakam, gutom talaga at ang bango talaga niya na gustong-gusto ko nang kainin lahat yan, pero hindi yan para sa akin, para yan sa lola ko. Kaya naman kung gusto nyong umorder, i-PM nyo lang ako, mag-usap tayo at marami pa akong menu na pwede nyong orderin sa inyong darating na okasyon, event o kahit na ano pa yan ay pwede rin. Kaya naman kung ako sa inyo ay umorder na kayo at magpaluto na kayo sa aking Shena's food tray. At bibigyan ko kayo ng 10% discount. So, ayun na nga, kung makikita nyo naman, napakaganda at napakasarap naman ng ating nagawang puto banana cheese na yan. 30 pieces nga ang ganyang size niyan. At nang matapos ko na nga yan, video-videohan, ay ibabalot na nga din natin yan dahil nga dadalhin nga natin yan sa Las Piñas dahil nga doon magbe-birthday ang lola ko. Kaya naman, babalutin na natin yan dyan. Ayan.
ng ating cling wrap. Ayan, kung ano yung nakikita nyo, ayun din yung matatanggap nyo kapag nag-order kayo. So, nakabihis na nga ako dyan at natapos na rin ako mag-ayos ng aking sarili nga dyan. Dahil nga padating na din yung Grab na in-order. Grab! Ay, Lalamove pala, Lalamove. Magra-ride kasi kami ng Lalamove kasi nga nakakuha ako ng 200 coupon discount. Kaya naman parang social-socialin ngayon ang Inday nyo. Nakalala mo, bride. Sana all. At ayun na naman, tapos nga ako dyan, ay lalagyan nga lang din natin yan ng aking pampalakasang sticker. Sticker na pinagawa ko para sa ating business na Shena's Food Tray nga. Kaya naman kapag nag-order kayo, ay ganito talaga yung matatanggap nyo, na may kasama siyang sticker at contact number. Nakalagay dyan ang address ko, contact number, para kapag ka magpipick up kayo ng order. Kaya naman, hanggang dito na lang ang aking video at tatapusin ko na nga ito dahil nga sobrang haba na ito. At abangan nyo ang aking part 2. Nandun ako sa birthday ng lola ko. Tuwan-tuwa nga ako yun. Kaya tara na, alis na tayo at salamat sa panunood. Bye-bye!